Nakahinga ko na maluwag na lumabas yan ng kwarto ko. Muntik na ako dun. Muntik ko nang tugunin ang halik niya kanina. Mabuti na lamang naalala ko si Charispa. Kung hindi, baka naging marupok na ako na tugunin ang halik niya. Napahawak ako sa aking labi at napasandal sa pader. 2 taon na rin ang lumipas. Ayoko mang aminin pero na-miss ko siya ng sobra. Ngunit sa tuwing naaalala ko yung mga pictures na pinost si Charisma at noong last post pa nito na nasa Spain ito nag-celebrate ng Christmas last year with him, nadagdagan na naman ang galit ko. Lalo pa nang malaman ko kay Kiray ang usapan nilang dalawa. Nakita ko sa phone niya nang hiramin ko ito para tawagan si Papa. Nagagabihin ako sa study session namin at hindi siya tumanggi na 1 taon na palang humihingi ng update si Kuya sa kanya para malaman ang ginagawa ko sa school. Nagalit ako sa kanya pero pinatawad ko din siya at nangakong hindi sasabihin ang tungkol sa mga manliligaw ko. Lalo na ang tungkol kay Kevin. Hindi ko rin inaasahan na uuwi siya ngayong araw at hindi ako nakapag-isip ng dapat kong sabihin sa kanya kapag nagkita kami ulit. Nang tumigil na ang mabilis na pagtibok ng puso ko ay nag-half bath na ako para matulog na din. Nagising ako sa tapik ni Inang Carmen. Bakit po? Inaantok ko pang sabi sa kanya. Nang sulyapan ko ang reloy 5:00 pa lang ng umaga. Aalis daw tayo kaya bumangon ka na. Hinila kong kumot at bumangon, nagtakip ng ulo. Aalis? Saan naman tayo pupunta? Tinatamad na sabi ko sa kanya. Out of town daw tayo, sabi ni mama mo at papa mo. Pinilit kong dumilat at isipin ang sinasabi niya dahil lutang pa ako. Sige, susunod na po. Narinig ko na lamang ang pagsara ng pinto at dahil inaantok pa ako ay nakatulog ulit ako. Nagising ako na maramdaman kong sobrang lamig, nakapikit na hinila kong kumot. Ngunit wala akong masalat sa balat ko. Pupungas-pungas pa akong dumilat at nanlaki ang mata ko nang makita ko sa tabi ko na nakangitit na kayakap sa akin. Despiate mi amore, sambit niya na hindi ko maunawaan. Napabalikwas ako ng bangon at muntik na akong mahulog sa kama. Pero mabilis niya akong hinahila kaya napatukod ako sa dibdib niya. Napatingin ako sa kanyang mukha at gayon din siya sa akin. Hindi ka napangit sa morning, nakangiting sabi niya. Lumabas pa ang maliit na dimple sa sulok ng kanyang labi. Ano na namang ginagawa mo sa kwarto ko? Gusto mo na naman bang masampal? Inis na sabi ko sa kanya. Bumalikwas ako ng bangon at bumaba ako sa kama. You're so sexy with your nighties. Kagatlabi niyang sabi. Niyuko ko ang sarili at nakalimutan kong hindi na pala ako nagsusuot ng terno pajama kapag natutulog dahil mas presko sa balat ang manipis na pantulog ko. Kagad kong hinila ang puting kumot at itinakip sa katawan ko. Ang bastos mo kuya! Lumabas ka nga sa kwarto ko. Singhal ko sa kanya. Hindi lang tayo nagkita ng 2 taon bastos na ang tingin mo sa akin. Dati nga sa kwarto ko pa ikaw natutulog. Nakangising sabi niya. Dati yun. Hindi na ngayon. Dalaga na ako. Saka may boyfriend na ako. Nauutal na sagot ko sa kanya. Hindi ko pa naman talaga boyfriend si Kevin. Sinabi ko lang yun para maniwala siya. Naburang ngiti sa kanyang labi at pagbuntong hininga siyang tumayo sa kama ko. Maghanda ka na ng damit mo at pupunta tayo sa 100 Islands. Matagal akong nawala kaya biglaan si mami nagpa-schedule ng out of town. I'll make you breakfast para makakain ka muna bago tayo umalis. Wika niya sabay pihit ang doorknob ko at lumabas na rin siya ng kwarto ko. Ano nangyari doon? Kagabi lang magkaaway kami, ngayon bait-baitan na naman. Panigurado akong isasama niya si Charisma. Nagsuot ako ng bathrobe at nagtungo ng kwarto nila, mama at papa. Kumatok muna ako bago pumasok. Oh, bakit hindi ka pa nakakapagbihis? Tanong niya sa akin. Ma, tayo lang po ba ang aalis? Wala bang ibang kasama? Tanong ko sa kanya. Oo anak, alam mo naman magiging busy ang kuya mo. Mabuti nga at pinagbigyan tayo ng papa mo. Kaya maghanda ka na, okay? Nakangiting sabi niya sa akin. Bumalik ako sa kwarto ko at kaagad kong kinuha maleta ko. Inilagay ko ang mga importante kong gamit at pagkatapos ay mabilis na rin ako naligo. Paglabas ko ay saktong pagpasok ni kuya sa kwarto ko. Inilapag niya ang dala niyang tray sa ibabaw ng table ko. Tutulungan na kita kung hindi ka patapos mag-ayos ng gamit mo. Hindi na kailangan. Tapos na ako mag-ayos. Sagot ko habang hindi ko siya tinitingnan. Kinuha ko ang lotion at nagpahid ako sa balat. Ramdam ko ang paninitig niya sa akin kaya nilingon ko siya. Salamat sa breakfast pero sana hindi ka na nag-abala. Hindi na ako bata. Seryosong sabi ko sa kanya. I know, dalaga ka na.
Namimiss ko lang yung ginagawa kong pag-aalaga sa'yo noon. Napatigil ako sa pagpahid ng lotion sa balat ko at binalingan ko ulit siya ng tingin. Namimiss ko din yun pero hindi na natin pwedeng ibalik ang dati. Sooner or later aalis ka na din sa bahay na ito kapag nagsettle na kayo ni Charisma at ako naman aalis na din dito kapag nasa tamang edad na ako. Wika ko sa kanya. Naupo siya sa gilid ng kama at napatingin na rin sa akin. Bakit naman kami magsasettle ni Charisma? Wala naman kaming relasyon. Liar talaga. Akala niya yata maniniwala ako sa kanya. It doesn't matter anymore. Kahit magsinungaling pa siya sa akin, lalabas din ang totoo. I don't care. Lumabas ka na kuya at mabibihis na ako. Utos ko sa kanya. Akala ko magmamatigas pa siya pero sumunod din siya sa sinabi ko. Nagpalit ako ng maxi dress na may mahabang hati sa hita at labas ang likod. Kinain ko muna ang dala niyang pancake at ininom ang fresh juice bago ako nagsuot ng flat sandal. Tinuyo ko din ang hanggang balikat kong buhok at inisang band ito. Hila-hila ko ang maleta ko at nasa lubong ko pa siya. Napatingin siya sa kabuuan ko at napangiti kaya kumunot ang noo ko dahil hindi ko alam kung ano tumatakbo sa utak niya. Wala na siyang sinabi sa akin at inagaw ang dala kong maleta. Bumaba ka na. Kanina ka pa hinihintay ni Mom and Dad. Hinayaan ko siyang bitbitin ang gamit ko dahil medyo mabigat din ito. Pagkababa ko ay nakahanda na sila. Mahaba ang magiging biyahe namin kaya nagdala ko na neck pillow at headphone nang sa gayon hindi ako mainip. Naupo ako sa likuran nila Mama at Papa at nasa unahan naman ang driver at bodyguard namin. May isa pang convoy kaming sasakyan. Ganito palagi si Papa kapag umaalis ng bahay. Anak, baka may nakalimutan kang dalhin. Yung two-piece na binili ko sa'yo dala mo? Tanong ni Mama. Napatingin ako sa pintuan na bumukas ang pinto at pumasok sa kuya. Yes Mama, dala ko po. Nakangiting sagot ko sa kanya. Iniligay ko ang neck pillow sa leeg ko at ikinabit ang headphone. Ini-on ko ang playlist at nagpanggap akong matutulog muna dahil mahaba naman ang biyahe. Nagising ako na may sumandal sa balikat ko. Kuya, ang bigat ng ulo mo. Malakas ko siyang itinulak pero binalik din niya ang ulo niya sa balikat ko. Ano ba? Dapat kasi nagdala ka ng sarili mong unan. Inis na sabi ko. Fatima, hayaan mo na lang ang kuya mo. Baka pagod pa sa biyahe, pahigain mo na lang sa lap mo. Wika ni Mama. May aso't pusa na naman sa bahay, magiging maingay na ulit. Natatawang sabi ni Papa. Hindi na ako nakapalag ng gawin niyang una ng hita ko. Lilipat naman tayo sa private jet. Hayaan mo muna ako matulog sandali. Wala akong tulog kagabi. Masakit kasi ang pisngi ko. Katwiran niya. Naaalala kong malakas nga pala ang pagkakasampal ko sa kanya kagabi. Pero imbes na magalit, ginising niya akong may ngiti sa labi at pinagluto pa ako ng pancake. Hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang gawin at natulog ako ulit. Nang magising ako, ay tulog na din siya at nakapatong na ang kamay ko sa kanyang dibdib at hawak pa niya ito. Para kami magjawan dalawa. Nang silipin ko sila dad sa rear mirror, ay tulog din sila. Napatitig ako kay kuya. Malaki na rin ang pinagbago niya simula nang umalis siya. Pati ang mga muscles niya sa katawan may improvement din. Hindi ko maiwasang mapatingin sa gwapo niya mukha. Parang alaga sa facial at dinaig pa ako sa kakinisan. Napakatangos ng ilong. Makapal ang kilay at mahaba niyang pilik, lalo na ang kissable lips niya. Naalala ko na naman kung paano niya ako hinalikan kagabi. Hanggang ngayon dama ko pa rin ito. Dahan-dahan siyang dumilat at pinisilang kamay kong hawak niya. Tinitigan niya ako at ganoon din ako sa kanya. Inangat niya ang kamay niya at hinuwakan ang aking pisngi. You're so beautiful. Halos pabulong niyang sabi sa akin. Sinalat ng kanyang daliri ang nakaawang kong labi. Para ako nahihipnotismo sa pagtitig niya sa akin. Hindi pwede ito, Fatima. Matagal mo nang kinalimutan ang nararamdaman mo para sa kuya mo. Hindi ka pwede maging marupok ngayon. Pwede bang bumangon ka na kuya? Ang bigat ng ulo mo. Namamanhid na ang hita ko. Reklamo ko sa kanya at ibinaba ko ang kamay niyang nakahawak sa pisngi ko. Akala ko hindi siya makikinig. Pero bumangon siya at umayos ng upo. Nagulat ako nang kabigin niya ang ulo ko at inihiga sa balikat niya. Pero hindi pa siya nakontento. Hinawakan pa niya ang kamay ko at pinagsalikop niya para hindi ako makatakas. Just sleep. Narinig kong bulong niya. Gustuhin ko man na hilahin ang kamay ko at pigilan siya. Nag-aalala ako magising sina Mama at Papa. Namilog ang mga mata ko nang makarating kami sa resort na tutuluyan namin. Halos 10 oras din ang biniyahe namin bago kami nakarating dito sa resort. At worth it naman ang naging biyahe dahil sa ganda ng natatanaw ko.
Sayang lang at hindi ko kasama sina Kiray at May. Ilang beses na kasi naming pinalano na magpunta sa ganitong lugar pero masaya na rin ako dahil kasama ko si Mama at Papa. Napatingin ako sa kamay ko nang bigla itong hawakan ni Kuya. Tara na, akin na sa akin. Hindi ko napansin na iniwanan na pala ako ni Mama at Papa dahil naglalakad na sila at sinundan nila yung staff na magdadala sa amin sa kwarto namin. Hinila ko ang kamay kong hawak niya. Nawiwili kang hawakan ng kamay ko, sana sinama mo ang girlfriend mo. Pairap kong sabi, sabay habol kila Mama. Hindi ko na siya muling nilingon pa at nang makarating kami sa tutuluyan naming room ay inabot na niya sa amin ang mga kiss namin. Pati ang mga kasama naming bodyguards ay kinuhanan din nila ng mas malaking room dahil 3 araw daw kami mag-i-stay dito. Nang iabot sa akin ng staff ang kiko ay iniwan ko muna sila para hanapin ang magiging room ko. Nang mahanap ko ito ay pumasok muna ako sa loob para iturang sarili. Dahil sa tuwa ko ay tumawag muna ako sa GC naming 3 para mag-update. Hindi mo naman kami sinama? Nakangusong sabi ni Kiray. Oo nga, segunda naman ni May. Lumabas ako sa veranda at ipinakita ko sa kanilang ganda ng white sand at blue water. Ininggit pa tayo lalo, May. Natawa ako sa reaksyon nilang dalawa. Hays, huwag na kayong magtampo, promise pagkatapos ng debut ko pupunta tayo ng Palawan. Malaki ng ipon ko kaya ililibre ko kayo. Kulang na lang maghugis puso ang mata nila dahil sa sinabi ko. Promise mo yan ha? Sige na, mag-enjoy ka na. Nakangiting sabi ni Kiray. Oo nga, kumusta mo na rin kami sa kuya mo? Dumating na pala, hindi mo man lang sinabi sa amin. Dagdag pa ni May na kinabura ng ngiti ko sa labi. Tatawag na lang ako mamaya. Bye. Paalam ko sa kanila. Napabuntong hininga ako at ibinagsak ang katawan sa malambot na kama. Napatingin ako sa phone ko nang tumunog ito at ibang numero nakita kong tumatawag sa akin. Sino to? Hinahanap ka ni Mami. I'm waiting for you here. Tumayo ako at binuksan ko ang pinto. Let's eat first bago mo tawagan ang boyfriend mo. Seryosong sabi niya sa akin. Akala niya yata boyfriend ko ang tinawagan ko. Nadinig kaya niya ang usapan namin ng mga kaibigan ko? Binaba niya ang tawag at nauna siyang lumakad sa akin. Sumunod lang ako sa kanya hanggang sa makarating kami sa room nila Mama at Papa. Nagpahanda na ako ng pagkain bago pa tayo dumating kaya magpunta na tayo sa kubo. Wika ni Papa. Sabay-sabay kaming lumabas at nagtungo sa seaside kung nasaan ang mga Nipa Hut House. Mas maganda ang view dito dahil malapit lang ang dagat. Wow! Bulalas ko na makita ang pagkain na nakalagay sa mahabang mesa. Nakapatong ito sa dahon ng saging, sari-sari ang mga lamang dagat na ulam. Maghugas ka muna ng kamay mo. Nabaling ang tingin ko kay Kuya at sinimangutan ko siya. Itinuro niya sa akin ang gripo na kung saan naguhugas na rin sina Mama at Papa. Nasa kabilang Nipa Hut naman ang mga bodyguards at kumakain na rin sila. Kita pa sa mukha nilang masaya sila na nakapag-relax sila kahit papano. Pagkatapos ko maghugas ay pumwesto na ako sa maraming prutas at ulam. Amoy pa lang mukhang masarap na. Magana akong kumain pero nahirapan akong kainin ng crabs dahil sobrang lalaki nito. At mahaba ang galamay. Kumuha ko ng isang galamay at kinagat ko pero napangiwi ako dahil hindi man lang tinalban. Kumuha si Kuya at ginamitan niya ito ng gunting. Pagkatapos ay kinuha niya ang laman at inabot sa akin. Gusto ko sanang tanggihan pero baka magtaka sina Mama at Papa sa kinikilos naming dalawa. Salamat Kuya. Nakangiting sabi ko sa kanya. Mabuti naman at bati na kayong dalawa. Wika ni Papa kaya napatingin ako sa kanya. Oo nga, ano ba kasing pinagmula ng tampuhan niyo? Akala niyo ba hindi namin alam na magkagalit kayo? Sabi naman ni Mama, huwag niyo na po kaming intindihin Mami. Normal lang sa amin na magkatampuhan pero hindi ko matitiis ang kapatid ko. Oo nga po Mami, ito kasing si Kuya mapang-asar. Sad ko naman. Tumingin ako kay Kuya at peke akong ngumiti sa kanya. Sumakit ang tiyan ko na makatapos kami. Nabigla ata sa dami ng kinain ko. Nagpaiwan ako sa seaside para maglakad-lakad dahil bumaba na ang araw. Hindi naman gaanong madami ang tao sa resort. Hindi na rin ako nagpasama sa bodyguard dahil hindi naman ako lalayo. Gusto ko lang kumuha ng picture at ipadala sa GC namin. Nagulat ako nang sumulpot si Kuya sa tabi ko. Akala ko kasi sumunod siya kay Mama at Papa nang bumalik sa room nila. Bakit mo ako sinundan? Hindi ako mawawala kabisado ko ang daan pabalik. Wika ko sa kanya habang nakatingin ako sa mga paghampas ng alon sa dalampasigan. Fatima kung si Charis pang dahilan, kaya ka nagagalit sa akin? Walang kami. Napatigil ako sa paghakbang at masamang tingin ang ipinukol ko sa kanya.
Walang kayo pero kasama mo siya sa Spain? Walang kayo pero sabay kayo nag-celebrate ng Christmas? Ano yun? Friends with benefits? Nakataas ang kilay kung sabi sa kanya. So lumabas din ang totoo. Nagseselos ka kay Charisma kaya ka nagagalit sa akin. Si Daddy ang nagpapunta sa kanya sa Spain. 2 weeks siya nagstay doon pero hindi kami magkasama. Dahil may inuuwian siyang kamag-anak. Yung Christmas na sinasabi mo, pumunta siya sa bahay. Pero umalis din siya kaagad dahil sa sinabi ko. Nahuli ba niya ako pero kusang lumabas sa matabil kong dila ang lahat ng sinabi ko sa kanya. At bakit naman ako magseselos? Nilayasan ko siya at nagmadali akong maglakad. Bakit nga ba? Hindi kaya mahal mo na ako? Tumigil ako sa paglalakad at nilingon ko siya ulit. Mahal naman talaga kita kasi kuya kita. Pamilya ko kayo kaya huwag mong bigyan ng ibang kahulugan yun. Pagsisinungaling ko sa kanya. Pero napapaisip pa din ako kung totoo nga kayang si Papa nagpapunta kay Charisma sa Spain. Lumapit siya sa akin at tiningnan niya ako. Say it again. Mahal mo ba ako dahil kapatid mo ko? O mahal mo ko dang higit sa pagiging kapatid? Don't you ever lie to me again. Seryosong sabi niya. May boyfriend na ako. Hindi ko na kailangan sagutin ang tanong mo. Sinabi ko na sa'yo, mahal kita bilang kuya ko. Sandali, saan mo ko dadalhin? Singhal ko sa kanya nang buhatin niya ako at dalhin ako sa dagat. Kuya, bitawan mo ko. Hindi ako marunong lumangoy. Pagkakawag ko at pinapalo ko siya sa braso pero hindi man lang siya natinag. Nabasa na kami ng tubig at hanggang sa makarating na kami sa malalim na parte ng dagat. Ibinaba niya ako pero nagkunyapit ako sa kanyang leeg at hinapit niya ang katawan ko. Ano bang ginagawa mo? Lulunurin mo ba ako? Nangingilid ng luhang singhal ko sa kanya. Seryoso siyang nakatingin sa akin. Halos isang dangkal na lamang ang layo ng mukha namin dalawa at hindi ko maabot ang talampakan ng pinakailalim dahil mas matangkad siya sa akin. Pero sa tingin ko lagpas na ito sa ulo ko. I love you. I love you, Fatima. Mahal kita hindi bilang kapatid. Higit pa doon ang nararamdaman ko para sa iyo. Pagtatapat niya, awang ang labi ko na marinig ko yun mula sa kanya. Kuya, mahal mo rin ba ako? Putol niya sa sasabihin ko. Dapat, magalit ako sa kanya pero bakit ganun? Unti-unting nalulusaw ang galit ko. Ano bang pinagsasasabi mo? Magkapatid tayong Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla niya akong halikan sa labi. Kahit sandali lang ito, nagkaroon ng malaking epekto sa aking katawan. Just answer me, mahal mo ba ako? Tanong niya ulit na maghiwalay ang labi naming dalawa. Please, bumalik na tayo. Tigilan mo na to. Naiiyak na sambit ko. Hindi ito tama. Kahit gusto ko pa siya, maling-mali ang maging kami. Lalo pat magkapatid pa rin kami sa mata ng batas. At sila mama at papa. Paano sila? Paano kung malaman nila? Akala ko, hindi siya makikinig sa akin. Ngunit dinala niya ako sa dalampasigan at basta na lamang iniwan. Hindi ko siya magawang tawagin dahil wala akong maisip na sasabihin sa kanya. Pero nang marinig ko ang pag-amin niya sa nararamdaman niya para sa akin, may parte ng puso ko na gusto magsaya. What if aminin ko na rin ang nararamdaman ko para sa kanya? May magbabago ba? Pagbalik ko sa room ko ay naligo muna ako. Bago magpalit ng short at puting blouse, pagkatapos ay nahiga na ako sa kama. Iniisip ko pa rin yung nangyari kanina sa dagat. Yung pinagtapat niya sa akin na wala silang relasyon ni Charisma. Sa tingin ko naman nagsasabi siya ng totoo dahil noon pa man, gusto na nila si Charisma para kay kuya. Tinawagan ko sila mama at papa. Bukas na lang daw kami mamasyal sa mga isla. Magpahinga daw muna kami. Ano kayang ginagawa ni kuya ngayon? Galit kaya siya sa akin? Nagpa siya ako magpahinga na rin dahil inaantok na rin ako. Nagising ako madaling araw na. Ang sarap pagmasdan ng sunrise mula sa veranda. Tahimik din ang dagat at hindi maalon. Naligo muna ako bago nagpalit ng maiksing short at sando. Bago ako nagtungo kay la mama, naabutan ko sila nagkakape sa veranda ni papa. Si kuya mo, hindi mo ba pinuntahan sa kwarto niya? O sisa ni mama? Hindi po, baka po tulog pa. Napatingin kami sa pinto nang pumasok si kuya. Naka-short lang ito at may manipis na sando rin na suot. Napatingin ako sa balikat niyang namumutok sa muscles. Nagpatay mali siya kung uminom ng kape ngunit nang lumapit siya sa amin. Napunta sa short niya ang mga mata ko. Muntik ko na maibuga ang iniinom kong kape dahil nasa mid ako na makita ko nakaumbok doon. Bakit? Sobrang tamis ba? Tanong ni mama. Kumuha ko ng tissue at pinunasan ng baba ko at sa damit din. Maalat, mainit po pala. Naupo siya sa tabi ko
at kinuha niya ang kape niya. Hindi niya ako tinapunan ng tingin ni hindi niya nga ako binati. Papa, gusto ko pong sumakay sa banana boat, pwede po ba? Nakangiting tanong ko sa kanya para may pag-usapan kami dahil awkward sa akin ang sitwasyon namin. Oo naman, gawin mo kung anong gusto mo. Nandiyan naman ang kuya mo pero hindi na kami pwede ng mama mo dyan. Alam mo namang tumatanda na kami. Sagot ni Papa na kinalungkot ko. Masaya sanang experience yun. Huwag ka na malungkot anak, panonoorin ka na lang namin na tumilapon. Natatawang sabi ni Mama na kinatawa din ni Papa. By the way, mamaya na pala tayo lumabas. Antayin na lang muna natin si Mayor De Villa at ang asawa niya. Susunod daw sila Charisma. Naburang ngiti ko sa labi nang sabihin niyo ni Papa. Itinuon ko na lamang sa pagkain ng tinapay at prutas ang atensyon ko dahil hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. Akala ko pa naman kami lang ang nandito. Yun pala pupunta din si Charisma. Dad, bakit pinapunta mo pa si Mayor at Charisma? Akala ko ba for family bonding lang? Narinig kong tanong ni Kuya. Malapit ang pamilya natin sa kanila anak at isa pa, maganda kapag marami tayo magbabakasyon. Hindi mo ba namimiss si Charisma? Umiwas ako ng tingin kay Kuya at inabala kong sarili sa cellphone. Hindi na siya sumagot pa kay Dad. Pagkatapos naming mag-agahan ay nagpaalam ako sa kanila para magpahangin muna. Tumawag ako sa GC para may makausap naman ako. O akala ko ba bakasyon ang ipinunta mo, bakit kasing haba ng poste ng Meralco yung muso mo? Ngiti ni Cray sa akin. Paano ba naman kasi? Pupunta daw ang pamilyang Charisma dito. Nakangusong sagot ko habang nakaupo sa bato at sinusulatan ng kahoy ang buhangin. Ay ganun, di mahahati ang atensyon ng kuya mo sa'yo kasi kasama niyang girlfriend niya. O sisa naman ni May. Hindi daw niya girlfriend si Charisma. Nagtapat na siya sa akin. Ano? Halos sabay silang bulalas. Muntik ko nang mahagis ang cellphone ko sa gulat dahil naka-headset ako. Ang sakit niyo sa tenga? Pwede hinaan niyo ang boses niyo? Inis na turan ko sa kanila. Paanong nagtapat? Sinabi ba niya yung gusto kanya? Hindi ko alam kung sino ang sasagutin ko sa kanilang dalawa kaya tumango na lamang ako. Pareho sila ng reaksyon na sinubsob sa unan ang sarili. Talaga? Nakangiti akong tumango dahil natatawa talaga ako sa reaksyon nilang dalawa. O, anong sagot mo? Pahabol na tanong ni Kiray. Umiling ako sa kanya. What? Hindi mo sinabi? Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. Natakot ako. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Nako, mauunahan ka na naman ni Charisma. Ang hina mo girl. Kung ako sa'yo baka nauna na ako magtapad sa kanya. Putol niya sa sasabihin ko. Ano naman tingin mo kay Fatima marupok gaya mo? Di ba nga galit pa siya sa kuya niya dahil umalis ito at nakasama pa si Charisma saka isa pa, hindi pa siya legally age ano? Kontra ni May sa usapan namin pati ako nagugulahan na din sa dapat kong gawin. Hoy, isang buwan na lang 18th na ang kaibigan natin. Pwede na siya magkaroon ng boyfriend. Ako nga nakakapat na pero syempre, kailangan may limitation pa din ano? Litan niya ni Kiray kay May. Sa bagay may point ka naman dyan pero sayang si Papa Kian girl. Baka makuha pa ni Charisma ikaw din. Pananakot ni May. Napaangat ako ng tingin na makita ko si Kuya sa harapan ko. Sige na babay na. Nakalimutan ko yung sunscreen ko sa room. Paalam ko sa kanila bago ko patayin ng tawag. I've been looking for you. Wika niya sa akin. Bakit mo naman ako hinahanap? Darating yung girlfriend mo diba? I already said na hindi ko siya girlfriend. Bakit ba pinagpipilitan mo sa akin ang bagay na yun? Kunot noon na tanong niya sa akin. Pero gusto siya ni Papa para sa iyo kuya. Pagdadahilan ko sa kanya. Mahalaga pa ba yun? Maiintindihan na rin nila tayo pagdating ng tamang panahon. Kinuha niya ang kamay ko at pinisil ito. Trust me. Sambit niya. Kian! Sabay kaming napalingon na marinig ko ang pagtawag ng pangalan ni kuya. Kagad na hinila ko ang kamay kong hawak niya. Charisma! Lumapit sa kanya si Charisma at nakipagbeso-beso. Hindi ko inaasahan na lalapitan din niya ako at ganun din ang ginawa niya. Hi! Hindi mo man lang sinabi na nakauwi ka na pala. Mabuti na lamang tumawag si Tito. Nakangiting sabi niya. Iniwanan ko silang dalawa para makapag-usap at tumuloy ako sa aking kwarto. Nagpalit ako ng two-piece swimsuit at naglagay lang ako ng see-through na hanggang kalahating hita ang haba. Aaliwin ko na lamang ang sarili ko sa pagsakay ng mga water activities kaysa panoorin sila ni Kuya na nag-uusap. Tinawagan ko naman si Mama para makapagpaalam sa kanya.
Sabi niya magiinuman daw sila Mayor at Papa kaya si Kuya na lang daw pasamahin ko pero kasama niya si Charisma. Pagbukas ko ng pinto ay mukha ni Kuya bumungad sa akin. Sinuyod niya ako ng tingin at ngumiti siya sa akin. Tara, samahan kita. Nakangiting sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila niya ako pababa ng hagdan. Kuya, sandali pa na si Charisma. Don't mind her, ikaw ang gusto kong kasama. Wika niya na kinangiti ko. Nagpunta kami sa banana boat at nag-rent kami. Kinakabahan ako pero may tiwala naman ako kay Kuya. Inalalayan niya ako magsuot ng life jacket. Mabuti na lamang may grupo na tatatlo lamang kaya sumabay kami sa kanila sa dulo. Kami naupo. Hawak ka ng mabuti. Bili niya sa akin. Nag-umpisa kaming hilahin ng jet ski. Unti-unting napilitan ng sigaw ang takot ko dahil sa mabilis na pag-andar namin. Ang sarap sa pakiramdam. Naiilang ikot din kami bago kami tumilapon sa tubig. Nahawakan naman ni Kuya ang baywang ko kaya hindi ako nalunod. Sunod naming sinubukan ay ang jet ski naman. Umangkas ako sa kanya at yumakap ako sa kanyang baywang. Napasigaw si Kuya pati ako napasigaw na din. Mas masaya pala mag jet ski. Legit ang tigas ng tiyan ni Kuya. Ang sarap hawakan. Kuya, bilisan mo pa! Utos ko sa kanya. Nilingon niya ako. Enjoy na enjoy ka dyan ah. Nakangiting sabi niya sa akin. Manahimik ka at isang ikot pa please. Pakiusap ko sa kanya. Ginawa naman niya, nagtry din kaming sumakay sa bangka. Na makaramdam ako ng gutom, iinaya ko na siyang kumain. Pero bumalik muna ako sa room para magpalit ng damit. Saan tayo kakain? Sila mama at papa kumain na ba sila? Tanong ko kay Kuya para mabungaran ko siya paglabas. Ako na ang bahala sa'yo. Nagiinuman sila sa treehouse. Nandun din si Charisma. Hinawakan niya ulit ang kamay ko at pumasok kami sa kwarto niya. Teka, bakit dito? Kinakabahan? Natanong ko. Ang dumi ng isip mo, kakain lang tayo. Nagpa-deliver ako ng food sa room. Sinara niya ang pinto at nagpunta kami sa veranda. Wow, ang dami ha? Bulalas ko. Worth it ang gutom sa sarap ng kakainin namin ngayon. Sira na naman ang diet ko. Magana akong kumain at ganoon din si Kuya. Habang nagkukwentuhan kami sa ginawa namin kanina at sa ganda ng nature. Nagtatawanan din kaming dalawa na gaya ng dati. Namiss ko to Kuya. Nakangiting sabi ko sa kanya. Yung kulitan namin na magkapatid noon kung paano niya ako inalagaan pati na rin ang pangungulit at pangaasar niya sa akin. Mas namiss kita. Sagot niya sa akin. Mamamasyal pa sana kami ngunit tinawagan siya ni Daddy kaya pumunta siya sa treehouse. Nagpaiwan ako sa room dahil ayoko makita na naman si Charisma. Sabi ni Kuya babalik daw siya at panonoorin namin ang sunset mamaya. Hinintay ko na lamang siyang kumatok sa kwarto ko. Pero ilang oras lang lumipas at padilim na. Hindi pa rin bumabalik. Nagpa siya akong pumunta sa treehouse. Naabutan ko nagkukwentuhan pa rin sila Papa at si Mayor. Si Mama naman kausap pa rin ang mama ni Charisma. Anak, nag-dinner ka na ba? Tanong ni Mama. Umiling ako sa kanya. Si Kuya po. Usisa ko. Kasama ni Charisma iha. Nagpunta ata sa tabing dagat. Mama ni Charisma ang sumagot. Anak, tumawag ka na lang sa restaurant nila para mag-order ng food mo. Wika ni Mama. Nakangiti akong tumango at nagpaalam na rin ako sa kanila. Busy kasi si Papa, madaming kausap. Nagdadalawang isip akong bumalik sa room ko. Ewan ko ba pero gusto kong hanapin si Kuya. Imbis na sa room ako tumuloy, sa tabing dagat ako para hanapin si Kuya. Nangako siya sa akin na papanoorin namin ang sunset pero si Charisma pala kasama niya. Inikot ko ang aking paningin pero hindi ko siya makita. Hanggang sa may nakita akong umahon sa tubig. Natigil ako sa paghakbang nang makilala ko kung sino ang lalaking yun. Buhat-buhat niya si Charisma at galing sila sa dagat. Napatingin siya sa gawi ko kaya nagtagpo ang mga mata naming dalawa. Nanlabo ang paningin ko dahil sa pamumuo ng aking luha. Bago pa ako tuluyan na mapaiyak ay tumalikod na ako at tumakbo palayo sa kanilang dalawa. Imbis na bumalik sa kwarto ay patakbo akong lumayo. May natanaw akong minibar at walang pagdadalawang isip akong bumili ng alak. Mabuti na lamang at hindi sila mahigpit sa pagbebenta. Hindi ako sanay uminom pero kaya ko naman ang sarili ko. Na makabili na ako ay nagtungo ko sa treehouse. Malayo sa kanila. Para itong mini cottage na nasa gitna ng katawan ng puno. May kwarto din ito sa loob na pwedeng pagpahingahan. Ipinangalan ko kay Papa ang lahat ng bills ko.
Sigurado akong susundan ako ni kuya doon sa kwarto ko, kaya minabuti ko mapag-isa at magtago na lamang. Kahit paulit-ulit niyang sinasabi na wala silang relasyon, paulit-ulit pa rin ako nasasaktan. Pinahid ko ang patuloy na pagtulo ng aking luha habang tinutungga ang alak sa babasagin na bote. Kahit anong pigil ko sa nararamdaman ko, hindi ko pa rin maiwasan na mahalin siya. Kahit hinahayaan ko si Kevin na ligawan ako, marupok pa din ako pagdating kay kuya. At ngayon, sinaktan na naman niya ako. Hanggang kailan ko ba siya mamahalin? Paano kung ito ang sign to let go? Parang tubig kong nilaklak ang alak. Pero pakiramdam ko, nauuhaw pa rin ako. Umilaw ang phone ko at rumihistro ang number ni kuya. Kagad kong pinatay ang phone ko para hindi na niya ako matawagan pa. Ayoko siya makita. Ayoko siya makausap. Galit ako sa kanya dahil pinagmukha niya akong tanga. Kunwari mahal niya ako pero gusto pa rin niya si Charisma. I hate you! Napahikbi na lamang ako at inubos ang laman ng bote. Hindi ko na malayan kung ilan na naubos ko pero para na akong dinuduyan sa pagkahilo. I hate you kuya. Doon ka na kay Charisma, magsama kayo. Humihikbing bulong ko sa sarili. Sumubsob ako sa kawayan na railings ng treehouse. Kahit walang aircon, nanunuot ang lamig dito. Sumisinghot na tumayo ako para pumasok na sa treehouse at magpahinga pero paglingon ko ay naaninag ko si kuya. Nakakakit lang sa treehouse. Nakita ko pang paggalaw ng panga niya. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na! Singhal ko sa kanya. Napunta sa baba ang tingin niya. Uminom ka? Seryosong tanong niya sa akin. Ano ngayon? Bumalik ka na sa babaeng yun. Giit ko sa kanya. Papasok na sana ako ng treehouse ngunit hinaklit niya ang braso ko. Bakit hindi mo na lamang kasi aminin na mahal mo ko? Kaya ka nagkakaganyan. Marahas na hinila ko ang braso ko sa kanya at pinahid ko ang luha ko. Oo na! Mahal na kita! Mahal na mahal kita kuya! Kahit hindi pwede, kahit bawal, hindi ko mapigilan ng puso ko mahalin ka pero ikaw, sinabi mo sa akin na walang kayo. Sinabi mo sa akin na mahal mo pa ako pero pagdating kay Charisma nakakalimutan mo ko. Ano ba talaga ako para sa'yo? Napahikbi na ako ng tuluyan dahil sa bigat ng nararamdaman ko. Sinubukan niya akong hawakan pero umiwas ako. Umalis ka. Galit ako sa'yo. Hindi kita mapapatawad. Ngumiti siya sa akin kaya napatigil ako sa pag-iyak at pinahid ko ang aking luha. Bakit ka nakangiti? Mukha ba ako mascot? Yung nakita mo kanina, pinulikat siya sa dagat. Kaya ko siya niligtas. Wala kang dapat ikagalit sa akin, Fatima. Nilinaw ko na sa kanya na kaibigan lang ang turing ko sa kanya at may iba akong minamahal. Nagulat ako nang bigla niya akong yakapin. Nasabi mo din. Sambit niya. Aangalin. Humiwalis siya ng yakap sa akin at niyuko niya ako ng tingin. Na mahal mo ko. Wala nang bawian. Mahal na mahal din kita. Hinawakan niya ang bato ko at siniila ko ng halik sa labi. Parang mas nalasing pa ako sa labi niya kaysa alak na ininom ko. Namalayan ko na lamang na buhat-buhat niya na ako papasok sa treehouse. Sinipa niya ang pinto pasara at inilapag niya ako sa kama nang hindi naghihiwalay ang labi naming dalawa. Nagsimulang mag-init ang aking katawan para itong sinisilaban at naramdaman kong banayad niyang pag-aplo sa balikat ko pababa sa aking braso. Kuya, napagod ako sa paghahanap sa iyo kaya papagodin din kita. Napasinghap ako nang bumaba kanyang labi sa aking leeg. Nakatukod lang ang kamay ko sa kanyang dibdib. Rinig ko malakas na tibok ng aking puso. Magkahalong pananabik na parang may gustong abutin pero hindi ko alam kung ano. Napaungol ako na maramdaman ko ang kanyang labi sa aking dibdib hanggang sa tanggalin na niya ng tuluyan ang tali ng suot ko maxi dress. Binaba niya ang isang strap at napapapikit na lamang ako. Gusto ko siyang pigilan ngunit ayaw sumunod ang katawan ko. Parang may sarili itong isip na napapasunod sa gustong gawin ni kuya sa akin. Tumigil siya ng paghalik na matanggal niya ng tuluyan ang suot kong strapless bra. Itinakip ko ang kamay ko sa nakahantad kong dibdib. Nahihiya ako kuya. Tinanggal niya ang kamay ko at ngumiti siya sa akin. It's perfect. Sambit niya na kinainit ng aking pisngi. Naramdaman ko na lamang ang espiritu ng alak sa himaymay ko dahil hindi ko na siya magawang pigilan pa. Kinabahan ako nang isa-isa niyang hubarin ang saplot niya sa katawan. Kuya, nag-aalangan kong sambit sa kanya. Gumapang siya paakyat sa akin. Kailangan ko nang gawin to. Huwag ka matakot.
Papanindigan ko kung ano man ang mangyari sa atin ngayong gabi. Sambit niya. Hiniga niya ako muli at hinalikan sa labi. Sa umpisa ay may pagsuyot banayad pero habang tumatagal ay nagiging mas mapusok ito. Magkahalong kaba at pananabik ang nararamdaman ko sa mga oras na ito, ngunit pareho na kaming alipin ng pagnanasa sa isa't isa. Pareho kaming hingal na dalawa, nanlambot at nanginginig ang katawan ko. Don't sleep yet. We'll go back to your room, sambit niya. Pinihisan niya ako. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.